Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Senate President Vicente Sotto, handang buksan ang kanyang salin. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nagpahayag ng kahandaan si Senate President Vicente Tito Sotto III na buksan sa publiko ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Sotto, nakagawian na sa Senado na inilalabas ang kanilang SALN dahil ginagawa na ito noong una pa siyang naging Senate President. Kaya't hindi na bago para sa kanilang kautusan ng Ombudsman na buksan sa publiko ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Sotto, ang pagkakaiba lang sa kanila ay redacted o tinatanggal ang exact address ng kanilang mga ari-arian at hinihingi ng personal permission ng mga senador para mailathala ang kanilang SALN. Sa kasalukuyang 20th Congress ay pag-uusapan pa ito sa isang caucus para kunin ang approval ng mga senador. Paniwanag naman ni Atty. Renato Bantog Jr. na siyang Senate Secretary, hindi na nila isinusumiti sa Office of the Ombudsman ang SALN ng mga senador. Ang Office of the Senate Secretary ang nagsisilbing repository sa SALN ng mga senador kaya sa kanya nagre-request ng kopya ang sino mang interesado. Una nito inihayag ni bagong Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na bubuksan niya muli sa publiko ang salin ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan lang linawin ng mga individual o grupo na humihingi ng kopya ng SALN kung saan nila ito gagamitin. Sabi ni Remulla, ayaw niyang magamit ito para lang siraan ng mga opisyal ng ating pamahalaan, lalo na sa panahon ng politika. Matatanda na sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires ay kanyang ipinagpawal ang paglalabas ng SALN ng mga opisyal ng gobyerno dahil gaya niya ay marami umano sa mga opisyal ng gobyerno naging biktima ng paninira matapos malathala ang kanilang SALN. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Nadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Romualdez, itinangging tumanggap ng mali-malitang pera. Itinanggi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na tumanggap ito ng mali-malitang pera mula. Ayon kay Independent Commission for Infrastructure Executive Director Attorney Brian Hosacat na ito ang naging laman ng isinumiteng affidavit ni Romualdez. Tinanong kasi ng ICI ukol sa paglalantad ng witness sa Senate Blue Ribbon Committee na ito ay tumanggap ng pera na nakalagay sa maleta. Wala ring idinawit si Romualdez na iba ng mga pangalan ukol sa nasabing anomalya. Nitong Martes ay dumalo ang mambabata sa ipinatawag na pagdinig ng ICI ukol sa pagkakasangkot nito sa anomalya sa flood control projects, at inaasahan na sa susunod na linggo ay muling babalik si Romualdez para magbigay ng ilang detalye sa reklamo laban sa kanya. Sa iba pang balita, 60-day price freeze, epektibo sa Davao Oriental. Ipinaalala ng Department of Trade and Industry na umiiral pa rin ang price freeze sa Davao Oriental, matapos ang pagtama ng magnitude 7.6 na lindol. Ayon sa DTI, natatagal ang price freeze mula October 13 hanggang December 12. Ang nasabing price freeze ay ipinatupad matapos na ideklarang state of calamity ang Davao Oriental. Layon nito ay para matiyak na ang mga presyo ng pangunahing bilihin ay nananatiling stable at accessible sa mga mamimili. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.